Guys, magpapalit tayo ng ating top box bracket. Napuputol na yan siya dito at ilang beses na natin winelding yan pero napuputol pa rin. Kaya papalitan na lang natin. Ito ipapasilip ko lang sa inyo kung anong naging problema nito. May goma itong nakatali, pansamantala lang ito habang hindi pa natin siya napapalitan. So ito siya at hirap na tayong welding ito kaya nag-decide na tayong palitan na lang natin ito. Tanggal muna tayo ng plate. So guys, kaya pala lagi tayong napuputulan dito banda. Hindi lang pala ito yung naputol,
kundi pati yung dito sa loob. At ngayon lang natin ito napansin nung tinanggal natin yung ating plate. Kaya laging bumibigay itong parting ito. Hindi katulad dito sa kabila, buo ito. So dalawa yan. Ito maayos at hindi siya napuputol. Sayang at ngayon lang natin napansin ito, no? Siya pala yung dahilan kaya pala kahit anong welding natin dito sa bandang ito ay bumibigay pa rin. Kaya sana magkaroon kayo ng idea dito. Dahil ito ay natatakpan kapag hindi natin binaklas yung ating plate. Anyway, since nakabili na rin lang naman tayo ng bago ay papalitan na lang din natin ito. So dito sa kabila, tatanggalin rin natin ito para mailagay natin ng kanyang kapitan. So, kakabit natin ito. Ito. At, so, may thread na ito. Bakal na ito. Diretso na natin siya i-fix dito.
So initially, ito yung ating pagkabit. Ipakita ko lang sa inyo bago ko siya higpitan. Sa mga nakapagkabit na nito at mali itong ginagawa ko, paki-comment na lang ho para maitama natin. Dahil first time lang natin magkabit ng ganitong bracket at wala rin itong manual, kaya pinifigure out na lang po natin kung paano ang tamang pagkabit nito. Dito sa bandang kanan, ganito natin siya kinabit dito sa ating rear shock. At yung isang dulo ay kinabit natin dito sa footrest ng ating angkasan. So guys, naikabit na natin at naibalik na rin natin yung fairings ng ating motor. Iikot lang natin para makita ninyo yung kabuuang gawa natin. So dito sa left side, nahigpitan na natin ito at ganito natin siya kinabit. Hanggang dito sa baba sa kanyang footrest. Wala na rin connection dito sa ating underseat kaya mas madali na nating maisara yung ating upuan. At naikabit na rin natin yung ating base plate holder dito. At ito na nga, naikabit na natin na ating top box at ito na yung ating finished product. Based sa personal assessment ko, hindi ko pa man nagamit ito sa kalsada pero mas stable ang kapit ng top box natin rito. Mas less yung alog at mukhang mas matibay siya compare mo sa unang nailagay natin. Hanggang sa susunod na mga video, comment lang at kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like na lang. At kung may natutunan naman kayo, paki-subscribe na din. Thank you and God bless.